Chismis ko lang to ho sa inyo. Ito yung nangyari noong weekend sa Cebu na nandoon ho nag-ikot yung na-vlog ko, di ba? Nag-ikot ho yung ano nito, yung alyansa sa Cebu. 2 araw bali yon ang kanilang kampanya sa Cebu. At ang kanilang pinagmulan o epicenter nila talaga kung saan sila nagsimula sa kanilang kampanya is Liloan. Itong Liloan kasi, dating mayor ho dyan, itong DOT Secretary si Cristina Frasco. Anak ho nitong ni Gwen Garcia, itong si Cristina Frasco. At itong asawa nito, itong si Joke Frasco, na congressman ngayon sa 5th District ng Cebu. Kaya doon ho nagsimula ang kanilang kampanya, papuntang North Valley sa Cebu. So, may nangyari doon na hindi alam ng mga taga Cebu, buong Cebu, na mayroong dumating pala doon na bisita, presidente pa naman ng Pilipinas, pero hindi pinaalam sa local news sa Cebu. Kasi dapat daw ho yan, bago darating ang presidente, magpadala na yung Philippine Information Agency ng message doon sa mga lokal na mga nagbabalita na darating dyan ang presidente at ganito ang oras at saka araw ang dating. Pero ito, lahat sila dito blackout o bulag sila dito kasi hindi talaga sila in-inform ni Bongbong Marcos na darating doon. At nakita na lang tong yung mga post ni Liza Marcos sa kanyang social account, itong sa Facebook niya na nandoon nga, confirm na nandoon tong mag-asawa, si Bongbong at saka si Liza Marcos, at doon kumain sa Cebu sa bahay ng mga Frasco. Kaya ito yung video ni sa DYHP, itong si Rupil Banyok, ito yung programa niyang pang-umaga, itong Straight to the Point, na kinonfirm niya na nandoon nga talaga. Ito yung i-ano ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo. Di ko lang to ilagay sa aking dito ko lang to sa isang cellphone ko para mabigyan ko rin ng ng translate na kahit paano na maintindihan niyo konti kasi Bisaya kasi to ang pagkasabi niya dito. Pero hangga't kakayanin ko mag-translate ng Tagalog lang ha, wag niyo English kasi di ako marunong Tagalogin ko para maintindihan niyo na nandoon talaga. Maintindihan sa mga Tagalog dyan ba na hindi Bisaya, kagaya ko na nakaintindi ng pure ng Tagalog din. Sandali, biro lang yun. Sandali lang ha, ito yun. Pero sa dili pa, aris at balikan sa nato, kaya giniligis BBM yun atong Biyernes. Ang post may gala ni Liza Marcos, kining kubansa na ilain lagi, ang post ni Liza Marcos, nagpasabot na nga, i-confirm nga dire yun sila. Unya, idugangan sa post may gala. Sabi niya, sandali. I-confirm ko lang na talaga nandito si Bongbong Marcos o Liza Marcos noong Friday. Pumunta nga doon sa Cebu. Ang sabi nga na iba daw, yan, bakit picture lang? Pakinggan pa natin. Cristina Garcia Blasco, Secretary of Tourism, nga nagpasalamat. Asa man to may primerong post ni Liza Marcos, o sa giingon anidong, balikan na sa ito gamay ha, may labi. Ingon si First Lady Liza Marcos nga afternoon bite with Governor Gwen and the Frasco family, province of Cebu, Philippines. 11 April 2025. Ano daw? Afternoon bite? Afternoon bite, ibig sabihin nangangain doon. Afternoon bite Nagnguya-nguya pala to doon sa Cebu. Ano kaya ninguya nito? Lechon. Kasi yun ang sa Cebu. O baka uminom din sila ng Coke, sigurado nito. Kasi mga kumakain ng lechon dapat may Coke. Kayo nang bahala ko ng Coke yun yung mga tawas ba. Ito yung natin Basta nagpasalamat si Liza Marcos sa taga Frasco family. Oni ang post ni Liza. Unya ang uban po bigla maingon man, nga picture man natin yun ta. Ay, bakit picture lang daw yan? Dapat video. Kung talagang totoo. Confirm na si Liza anak. Okay lang daw. Si Cristina may confirm sa to padiri kuno gyud sa BBM o gani na ngaon gani sila na ni udto sila may galaon sa may giingon ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Daghang kaayong salamat sa mato iyang mona ang kang Cristina dong. Nagpasalamat. Maraming salamat. Doon sa sagot yon sa post ni Liza Marcos. Ito yun Cristina. Ayan Katumoy atong tanawon katutuang pag-confirm na mga higala. Okay, so dire si BBM sa tupad. Kita ba si Marcos dito? Nalipat mga higala ang grupo sa Maisog kay pag-adto nila
nagka-organize. Eh. Pero ang mga sakyanan dito, may galapadong siyang riladay, wala pasudla. Ito yung ang buong istorya din yan. Kasi nalaman ng mga taga Cebu, ang mga rider sa Cebu, nag-agad-agad gumawa ng ng tawag nito, nag-organize agad ng kanilang rally balisalubong kay Bongbong Marcos sa Mactan. Sa kasawiang palad, hindi talaga nila alam yon na darating ba talaga si Bongbong Marcos. So, yun na yun nangyayari na dapat sila, magwilga o mag-rally sa doon sa Mactan. Kasi ang Cebu kasi, nandoon ang airport nito sa Mactan. Mactan Island. Yan ingon niya, Apple, sa alarm manday, wa manday Boris BBM. Akala nila, di pumunta. Pag-iman-hima ni post na Lisa Pagaman nga, din hindi ay. Onya, ni post po si Secretary Cristina Garcia Fresco nga di region. Nagpasalamat po siya mahigala, no? Asa man to, naaba to post ni Cristina? Sige, So di talaga nila alam na dumating talaga doon ang presidente. Ang lupit. Okay, selektor niya pag-istorya, di regions BBM, atong pag-birnis. In short, pumunta talaga doon. Ang grupo sa Maisog. Wa man sa karali dito sa Mactan, wa po sa karali dito sa Liluan. Mo na yung kankwana. Sige, Ayun yung sige. comment. Atong pagtagad mahigala, ha? Pero ang uban, nagkatag-katag din ko nung Maisog. Kami nag-chat ako, nagkatag-katag may atro ni. Wa mi malipat, oy. Muntik mahulog sila pag isa. Doon lahi po ko nung dito sa Mactan. Lahi po ko nung dito sa Liluan. Lahi po ko nung dito sa may dapit sa may Maria Luisa, day. Ha? Ito. Sinalubong siya ng doon, rally. Muna ang kinuni ang post ni Tourism Secretary Cristina Garcia Flasco. Daghang kaayong salamat to our First Lady at Lisa Marcos for your visit to our beloved hometown of Liluan. Ito yun, We are binasa. proud to showcase Hashtag live, love, and Liluan. Liluan. Live, love, Liluan. Okay. So sa Binisaya pa, daghang salamat ngadto sa atong First Lady Lisa Marcos sa imong pagbisita sa among pinalangga nga lungsod sa Liluan, o garbo kami nga nagpakita, no? Nag-showcase ini maong lungsod, no? Mo ni ang post ni Cristina. Showcase, Flasco, show, mga tapos subject yung ng- case Coca-Cola. Mga ganon. Okay, Case so ng Coca-Cola. kagalaan. Yun siguro ibig sabihin nun. Nga wa man mo pakita sa rally sa alyansa. Ha? Nga Bakit ako hindi siya pa nagpapakita aksyon sa rally sa alyansa? Pila ba yung Biyernes? Biyernes man tanang Inandun na eh. Nga unsa man naabay rally ang alyansa di sa Sugbo kay musugot kag sa dili. Kining Sugbo, tinuod mo na nga ang Sugbo may gala kita maoy pinaka Ayan si Gwen Garcia. Siya yung One Cebu. Ang kanyang, niya, One Cebu. Ayan si Soto. So, mas usa ka dako mahigalang question nga ngano di man mag-rally. Ang ibig sabihin ni Atty. Rofil Banyok, payag kayo o hindi, ang Cebu, ito yung pinakamalaking botante sa buong Pilipinas. Bakit hindi sila nagrally mismo dito sa syudad sa Cebu o kaya dito sa kalapit na syudad, kagaya ng Lapu-Lapu, Mandaue, na dapat dito ang pinakasentro? Bakit doon sila sa Liloan na medyo malayo yun at saka hindi syudad? Bayan ang Liloan. Although ang Liloan, kakandidato ng city pero sa ngayon hindi pa siya syudad. Lungsod pa lang yan. O bayan, lungsod. Bayan. Ang alyansa din nga naayos BBM nga kanang iyang i-endorse yung mga kandidato. Dapat talaga i-endorse ni BBM. Nga ngita sa naglaing strategy. Naghanap ng panibagong strategy. Mga politiko, mga tang-an man kanang naa sa Facebook, magsaba-saba sa Facebook, respetaran po na to sila, pero di man ko sa mga kandidato, God. Labi na to mga dumadapig ng skin sa ba. Dili to mga kandidato, pero kato mga kandidato, kasabot sila, inig-issue ng statement. Di sa patakag issue statement niya, marag against sa mga Duterte. Kabati ba mo, nagabantay ba mo, o dunay midagag senador karon? Nidagag senador, nga katubang naa sa top 12 o niya sa top 15 lang. Karang doon na chance mo daw, basag din lang gituwa na po yung chance mo daw. Oh. Nakaramdam ba kayo na halimbawa yung top 12 ngayon na mayroong nagsalita patungkol kay dating Pangulong Duterte? Wala. Ibig sabihin, yung patungkol doon, yung
negatibo ang kanilang sinasabi. Ingat na ingat ang mga ngayon. Wala. Nakarinig ba kayo? Narinig ba natin to? Nagsalita to si Lacson, itong si... Yung nasa alyansa ngayon, itong sila ni Soto. Ibig sabihin nito, yung sabi niya, tang-an, ibig sabihin niya, tumatanda na lang sa politika. Yun ang ibig sabihin ng tang-an. Tumanda ka na lang dyan sa politika. Pero katong doon ay chance ka mo daw. Nakabati ba mo isyong statement mahigala nga against ni Presidente Rodrigo Duterte? Medyo ilag yung... Doon sa mga kalaban ni Pangulong Duterte, doon sa top 12 na may posibilidad na mananalo, sa alyansa ang tinutukoy natin dito, ni isa wala sila nga doon na nagkuminto na negatibo patungkol dito kay dating Pangulong Duterte. Auto mga mataan pas pinya kasabot sila unsay tinuod na hitabo sa ground. Mas ano pa sa mata sa pinya. Careful sila sa pag-isyong statement. Di na lang gikumunga ng mga senador, ha? Ingat. Ha? Ayoko na lang sabihin ng pangalan. Sila sa issue. Otherwise, mga kagalaan, or kumo touch sila sa issue, medyo murag mo dapig-dapig gamay. Ngadto mahigalang Duterte. Huwag yun may hidoon ba nga, ato na yun, may rese. O na yun sa ICC, na magkabati mo mga na, Wala. Ilang uban murag alanganin tong uban may galang mohatag statement, dili mohatag uban mohatag manggaling pero medyo dapig, pwede ka kasabot kay murag mo dapig, murag mo konposipikas manimbang-timbang ba? Ang ibig sabihin ng dapig, parang ang pag-statement sa mag-statement man lang, laban o bawi. Mismo si Kiko Pangilinan, inutok na niyang gihimo. Ingos Kiko, hindi natin pabagsakin ang administrasyon. Hindi din natin pabagsakin ang oposisyon. Ang dapat pabagsakin ang presyo ng bigas. Iko. Kana nga statement safety man gina, ha? So yun na yung niya. Ni Attorney Rufil Banyok na noong Friday nga sigurado sure nandun talaga si Marcos. At ang ko nito, maidagdag ko ito, bakit hindi siya nagpapakita sa kanyang mga kandidato pagka-senador? Na hindi man lang sinamahan yung 8 na nandoon na sa Cebu. Dapat pagkakataon niya to, meron ba talaga siyang plano na samahan ang mga kandidato niya para i-endorse niya o takot lang talaga siya magpakita sa mga tao sa Cebu? Kaya sumibat ulit papuntang Maynila. Kasi nabanggit to na ito si Bongbong Marcos pala galing ng Mindanao. Doon to nang galing, naka-chopper at lumipat ng Cebu at doon na nga nang halian dito sa mga Frasco family. At ito si balikan ko tong Frasco. Ito si Joe Frasco, ito yung congressman sa 5th District ng Cebu na pumirma din to sa impeachment ni VP Sara na noong panahon na kumandidato to sila ni Frasco mag-asawa kasi yung asawa nga niya nagiging mayura sa Liloan at yung asawa niya nagiging congressman dito sa 5th District. At ang nagpapanalo sa kanila dati, itong mga Duterte. At sa kasamaang palad, nung inimpeach si VP Sara, itong si Joe Frasco, tinabla niya si VP Sara. Di ba mayroon yung sinabi niya na hindi ko, ang due process daw ni VP Sara dapat doon sa Senado. At parang masama ang loob niya kasi nga humingi daw siya ng project dito kay VP Sara at di siya binigyan. At ang sagot ko naman dyan, ano ba talagang pagkakandidato mo sa pagka-congressman Joe Frasco? Manghingi ka lang ng project? O gagawa ka ng batas? Ano bang trabaho ng congressman? Tagagawa ng batas, hindi project. Di ko maintindihan itong mga congressman kasi ang nila, pag wala silang project, parang takot, hindi ho yan ang trabaho nyo. Tagagawa kayo ng batas. Hindi yung gagawa kayo ng project para magkaroon kayo ng kulimbat na pera. Ito, balikan natin si BBM. Napalayo tayo kay Frasco. Ito si BBM, konfirmado na takot siya magpakita dito sa Visayas. Bakit din niya in-endorse ang 8 kandidato ng alyansa nandoon na sa Cebu? At pinaubaya niya dito kay Gwen Garcia at ito yung nag-ikot ng 2 araw dito sa Cebu. Doon sa Cebu. Kaya
Bakit siya nagtago? Bakit walang paalam ang mga Philippine Information Agency na darating yung presidente sa Cebu? At bakit nilihim yun? At anong dahilan? Magtanong ka nga, matanong mo eh. Anong dahilan? Bakit ililihim niya? Nakita na lang sa mga post ni Liza Marcos na kumain pala to doon, kasama nga si itong mga Frasco at kasama rin to si Gwen Garcia. Natural, si Gwen Garcia, yan ang gobernadora, so kasama talaga siya, tatanggapin niya yung bisita na yon kasi presidente. So, ang ibig ko sabihin nito, si Bongbong Marcos, grabe ng pagkaduwag dito sa itong Visayas at Mindanao. At ito pang isang ano nito, tsaka ko lang to pag-usapan natin to, na mayroong isang event din sa Cotabato na hindi sinipot ni Bongbong Marcos. Na mayroong isang mall na nagbukas, bagong mall to. KCC ba na mall sa Cotabato? Dapat si Bongbong Marcos ang kanilang guest nito o bisita. Hindi sinipot. Takot. At ang mga tao doon, nag-antay na sa kanya. At mayroong milagro doon na imbes na Bongbong Marcos ang kanilang inaantay, ibang pangalan ang tinatawag nila. Sa sunod na vlog, ipapakita ko sa inyo yung video na yon na isa yun sa nakakahiya na pag pumunta si Bongbong Marcos doon, na mahiya lang talaga siya doon sa mga tao doon. Kasi ang mga tao doon hindi siya tanggap, kaya siya tumuloy, kaya canceled yung kanyang pagbisita doon sa pag-open ng KCC. Na KCC ba? Sa sunod kong vlog, ibanggitin ko yon kung ano ba talagang mall yun sa Cotabato na nag-open noong mga 2 weeks ago na halos. At dapat nga, pag-open nun, si Bongbong Marcos ang kanilang guest. At sa kamalas-malasan pa, hindi sumipot si Bongbong Marcos. So itong Cebu, nangyari na naman ngayon. Andoon na nga ang mga kandidato ni Bongbong Marcos. 2 araw ba naman ginugugol ng mga alyansa ang Cebu? Kasi alam nga nila, malaking butante ang Cebu. Kaya lang, 4 ang kulang ng alyansa na hindi in-endorse nitong ni Gwen Garcia. At kababanggit ko lang to sa isa kong vlog na ito sila ni Lito Lapid, Tulfo, sino pang iba nito? Abi Binay, may isa pa si Amy Marcos. Yun nung hindi in-endorse niya. At di natin alam ngayon kung sino ang magiging pang-12 na i-endorse nitong si Gwen Garcia. Kukuha ba dito siya sa PDP Laban o kukuha siya sa labas dito sa may kay kanila ni Pangilinan o kaya ni Bam Aquino. So di man natin alam yun kung sino ang kukunin niya talaga para mapuno ang 12 na pagka-senador sa Cebu. Kasi 8 nga lang yung in-endorse niya. Nabanggit yon noong nakaraang vlog ko, kahapon pa yata yung vlog na yon. So yun ang nabanggit na 8 lang kanyang i-endorse. At ang tanong ko nga dito, balik ko magtanong dito, bakit ayaw suportaan ni Bongbong Marcos ang kanyang mga kandidato sa Cebu na pinakamalaking butante na kuha nila noong nakaraang eleksyon noong presidente si Bongbong Marcos na tinakbuhan at saka si VP Sara, ang vice presidente noon, 2022 election, na umabot ng 1.5 million daw ang nakuha nilang boto dyan sa Cebu. At ngayon, sigurado, tumaas ang mga botante kasi 2022 pa yun eh. Ngayon, may nadagdag yan sigurado mga botante. Kaya ang mga kandidato dyan sa Cebu, ang sabi nito ni Rupil Banyok, hindi pwede talagang hindi dadalaw sa Cebu kasi sa laki ba namang butante, kailangan talaga nila ang suporta ng Cebuano. Ang Cebu kasi, Central Visayas, dyan pinakasintro sa Visayas sa Region 7. Kaya lahat ng mga malalaking negosyo dyan sa Region 7, na halimbawa mga opisinang mga malalaki, nandyan din sa Cebu. Kaya ang Cebu kasi para Segunda Manila na yan na syudad. So, ito lang si Bongbong Marcos talaga na ayaw umapak sa mga tao. Parang naano na siya. Parang nagiging tawag niyan, pagka takot ka na sa mga tao, parang nagiging sa amin yan, parang nag-wild na siya. Na wild ba? Parang animal na wild na parang ayaw niya makita ng mga tao. Takbo na lang siya kung may makaramdam siya ng mga tao. Nagiging wild na siya. Dito sa Visayas at Mindanao. Dito lang naman siya sa Luzon. Sa Luzon naman siya nag-iikot, okay naman siya. Nagpapakita naman sa mga tao. Pero pag sa Visayas at Mindanao, totally talaga siya takot na. At ayaw na umapak dyan sa lugar na yan. Mayroon pa tayong mga 4 na linggo. Sa bagay, itong simana na itong papasok na to ay Holy Week na. Hindi ko alam kung pagkatapos ng
Biyernes Santo kung mayroon silang magre-resume sila sa kanilang kampanya kasi Huwebes at saka Biyernes bawal ho ang kampanya nun. So sigurado yan, Sabado at Linggo mayroon silang kampanya. Di natin alam kung saan. So wag na siya mapakita sa mga Visayas kasi talaga naman inabangan siya pala siya doon na magrarally ang mga rider doon pagdating niya. Yun pala yung nakita kong video na mayroon doon na bongbong resign. Nagpa-practice daw sila. Yun pala yun. So kakahiya yun pag umapak siya ng tuluyan sa Cebu na nagpapakita sa mga tao. At hindi nga mga media, wala nga alam mga media dito. Lahat ng mga media sa Cebu, wala silang alam na dandoon pala. Pati sa national na mga media, wala din. So, sabi ko nga, na-blackout sila dito kay Bongbong Marcos. Ayaw talaga niya na malaman na nandoon siya sa Cebu ng time na yun, ng Friday. Kumain lang siya doon. Pagkatapos, uwi Maynila, ganun lang naman ang trabaho nila eh. May mga helicopter eh. Buti kung sasakay pa ng mga commercial flight yan. Hindi. May mga sariling helicopter. Gastos natin yon, yung pang-gasolina ng helicopter. Sino ba nagbabayad niyan? Ayos sila, pasakay-sakay ng helicopter mula Mindanao hanggang Cebu. Pero walang ginawa doon sa Cebu ha. Kumakain lang sa Cebu at bumalik ng Maynila. Sa nag-post-post pa to si Liza Marcos na kumain nga daw sila doon sa Liluan sa mga Frasco family. Ang kapal na mga mukha ninyo, no? Pa-helicopter kayo pero kumain lang kayo ng Cebu. Ano ba sabihin ko dyan sa kanila? Kapal moks talaga.